Kabanata 1071. Tanggang babae. Pamilya ka. Hindi mo kailangang magpasalamat. Tinapik ni Charlotte ang balikat ni Olivia, saka siya tumalikod at umalis. Habang pinagmamasdan ni Olivia ang papalayong likod ni Charlotte, bakas sa mukha niya ang magkahalong emosyon. Nang hawakan ni Charlotte ang doorknob at aalis na sana, biglang sumigaw si Olivia, "Charlotte! Ano yun?" Tanong ni Charlotte na may halong pagtataka. "Mahangin sa labas. Huwag mong kalimutang magdagdag ng damit," paalala ni Olivia sa malambing na tinig. "Sige," sagot ni Charlotte na may ngiti at tuluyan ng umalis. Nang magsara ang pinto, ibinaba ni Olivia ang kanyang ulo na tila malungkot. Sa sandaling iyon, binalot siya ng matinding kalungkutan. Nang lingunin niya si Ellie na nakahiga pa rin sa kama, lalo pang naging magulo ang kanyang nararamdaman. Pagbalik ni Charlotte sa kanyang silid, naglagay siya ng bahagyang makeup at nagsuot ng itim na bestida. Pagkatapos, umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Bago siya umalis, iniutos niya sa mga tauhan na manatili sa bahay at bantayan ang kaligtasan ng lahat. Tumango ang lahat ng mga tauhan bilang tanda ng lubos na pagsunod. Pagkasakay niya sa kotse, biglang nagtanong si Morgan, "Bakit hindi na lang natin isama si Miss Elisa ngayon?" "Siyempre hindi. Kung isasama natin siya ngayon, paano natin aayusin ang ating pakay?" Sagot ni Lupin sabay irap kay Morgan. Naghihintay ang mga tauhan ni Ginoong Lindbergh sa paanan ng bundok, at tiyak na magdudulot sila ng abala. "Magiging mahirap kung isasama natin si Miss Elisa." "Tama ka," sagot ni Morgan nang maunawaan niya. "Pero kung lumala ang sitwasyon, baka hindi rin maganda kung ipadadala pa natin si Miss Elisa sa kanya mamaya. Paano kung manatili na lang siya sa bahay?" "Hindi yun mangyayari," paliwanag ni Lupin ng mahinahon. "Sa palagay ko, gusto lang ipakita ni Ginoong Lindbergh ang impluwensya at kapangyarihan ng Lindbergh Corporation. Gusto lang niya ang taong namumuno sa proyekto ng South Sea ang pipirma sa mga dokumento." "Mukhang ganoon nga," sagot ni Charlotte habang bahagyang tumango. Kahit gaano kadiin ang galit ni Danrick sa pamilya Noct, hindi siya gagawa ng gulo sa isang libing. "Mabuti kung ganoon," sabi ni Morgan sabay buntong hininga ng ginhawa habang pinaandar ang kotse. Pagsapit nila sa paanan ng bundok, may humigit kumulang 8 sasakyan na naghihintay. Lahat ay nakaitim, at pinalitan pa nila ang karaniwang kulay pilak ng kanilang mga kotse. Napakunot ang noo ni Charlotte nang makita ang ganoong karaming tao. Mukhang gusto talagang sindakan ni Danrick ang pamilya Noct. "Ano ang gagawin natin?" tanong ni Lupin sa mahinang boses. "Ano pa? Susunod tayo sa plano." Bumaba si Charlotte sa kotse at binati ang mga tauhan ni Danrick. Pagkatapos, sumunod sila sa convoy papunta sa Garden Villa ng tirahan ng pamilya Noct. Habang nasa biyahe, nagtanong si Morgan, "Lupin, ano ang ibig sabihin ng sindakan ng pamilya Noct?" Matapos ang nangyari sa proyekto ng South Sea, at dahil aalis na tayo sa H-City, maaaring isipin ng mga tao na natatakot tayo sa pamilya Noct, paliwanag ni Lupin. Naiintindihan ko na," sabi ni Morgan na tila nagsisimula ng maunawaan. "Ibig sabihin, gusto lamang ipakita ni Ginoong Lindbergh sa lahat na hindi siya natatakot sa pamilya Noct. Ayaw lang niyang makisali sa laro." "Sa wakas, naintindihan mo rin," ngiti ni Lupin. "Matuto ka pa kay Lupin. Kung hindi, sa antas ng katalinuhan mo, baka mapahamak ka rin balang araw," paalala ni Charlotte na may diin. "Opo," sagot ni Morgan habang kagat ang labi, hindi na nagtanong pa. Natutuwa naman si Lupin sa loob niya sa narinig. Ngunit bago pa siya makapagsalita tungkol sa mga dokumento kay Charlotte, biglang nagring ang kanyang telepono. "Hello." Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Lupin habang nakikinig sa kabilang linya. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya ng may kaba, "Ginang Lindbergh, may balita akong natanggap, nakatakas si Sharon mula sa kulungan." "Ano?" Napalakas ang kabog ng dibdib ni Charlotte. "Hindi ba nakakulong siya? Paano siya nakatakas?" "Dahil hindi pa nagsisimula ang paglilitis, nasa detention center pa siya. Kanina, bigla siyang nagkasakit at dinala sa ospital. Doon niya sinamantala ang pagkakataon para makatakas," paliwanag ni Lupin. Ihinto ang sasakyan sa unahan, mabilis na utos ni Charlotte. "Ipadala ang mga tauhan mo para hanapin si Sharon."
Opo. Pagkasabi noon, ipinaroda ni Morgan ang kotse sa gilid ng kalsada. Sumakay naman si Lupin sa ibang sasakyan kasama ang kanyang mga tauhan at umalis para hanapin si Sharon. Alam ni Lupin kung gaano kahalaga si Sharon kay Charlotte. Dahil si Sharon ang babaeng nang insulto sa kanya at walang awang pumatay kay Ginang Berry. Habang nakatingin si Charlotte sa madilim na kalangitan sa labas, binalot siya ng matinding kaba. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari tuwing umuulan. Natatakot siyang baka mabigo ang lahat sa huli. Ginang Lindbergh, huwag na po kayong mag-alala, wika ni Morgan na tila walang anumang pag-aalala. Si Taylor ay naaresto na, habang sina Cynthia at Zara ay patay na. Wala nang magagawa si Sharon mag-isa. Tama ka siguro, tugon ni Charlotte habang tumango. Si Sharon na lang ang natitirang miyembro ng pamilya Blackwood. Hindi ko akalaing kaya pa niyang gumawa ng malaking kaguluhan. Ngunit hindi pa rin mapakali si Charlotte kaya tinawagan niya si Olivia. Olivia, mag-ingat ka kapag lalabas ka mamaya. Hintayin mong sunduin ka ng mga tao ko. Huwag kang lalabas mag-isa, naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, sagot ni Olivia bago bahagyang nagdalawang isip, may nangyari ba? Wala naman, ayaw ni Charlotte na kabahan ito. Siguraduhin mo lang na samahan si Ellie. Tatawagan kita ulit mamaya. Sige. Pagkababa ng tawag, muling tumingin si Charlotte sa labas ng kotse. Nasa daan na sila papasok ng Garden Villa. Malapit na sila sa tahanan ng mga Noct. Siguradong mag-isa na lang si Sharon ngayon. Pagkatapos niyang makatakas, ang tanging lugar na mapupuntahan niya ay ang paliparan. Kahit wala na ang Cinder Group, malamang ay may perang hawak pa siya. Tiyak na bibili siya ng pekeng pasaporte at tiket para makaalis sa H-City. Pero paano siya nakatakas mag-isa? Hindi yun maipaliwanag ni Charlotte sa kanyang isipan. Ginang Lindbergh, narito na tayo. Paalala ni Morgan. Doon lang natauhan si Charlotte at napansing huminto na ang sasakyan. Ilang sandali pa, dalawang bodyguard ang bumukas ng pinto mula sa labas. Isinuot ni Charlotte ang kanyang sunglasses at bumaba ng kotse. Pumasok siya ng may kumpiyansa, kasama ang 18 tauhan na sumusunod sa kanya. Agad siyang pinaligiran ng mga mamamahayag na naghihintay sa labas. Mabilis namang kumilos ang mga bodyguard ng pamilya Noct upang kontrolin ang sitwasyon, dahil halos gibain na ng mga mamamahayag ang harang. Biglang lumabas si Bruce na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ginang Lindbergh, bakit po kayo narito? Para magbigay galang kay Ginoong Henry. Nagbigay ng sinyas si Charlotte, at agad na inilapit ng mga tauhan ni Danrick ang mga korona ng bulaklak at ang pananda ng pakikiramay. May nakasulat na mahabang mensahe ng pakikiramay sa korona, na may pirma nina Danrick at Charlotte. Parang nakatuklas ng malaking balita ang mga mamamahayag at nagunahan silang kumuha ng mga larawan. Pabulong na kinausap ni Bruce ang isa niyang tauhan habang hinaharangan si Charlotte. Pasensya na po, Ginang Lindbergh, pero kailangan ko munang humingi ng pahintulot kay Ginoong Zachary bago ko kayo papasukin. Gusto mo bang lalo pang magbigay ng isyu sa mga mamamahayag? Ngumiti si Charlotte ng may sarkasmo. Wala akong problema doon. Samantala, patuloy pa rin ang mga mamamahayag sa walang tigil na pagkuha ng larawan at pagtatanong kay Charlotte. Ginang Lindbergh, nandito po ba kayo para dumalo sa libing ni Ginoong Noct? Ginang Lindbergh, totoo po bang may kaugnayan kayo sa pagkamatay ni Ginoong Noct? Ginang Lindbergh, totoo bang mga anak ninyo ang mga anak ni Ginoong Zachary? Ginang Lindbergh, nang makita iyon, agad inutusan ni Bruce ang kanyang mga tauhan na paalisan ang mga mamamahayag. Ilang panauhin naman ang lumabas upang tingnan ang kaguluhan. Nabigla sila nang makita ang napakaraming tauhang kasama ni Charlotte kaya't agad silang pumasok upang ipaalam kay Zachary. Nagsimulang umulan, at habang nakatayo sa ulan si Charlotte, unti-unti siyang nawawalan ng pasensya. Nang malapit na siyang mainis, dali-daling lumapit si Marino at sinabi kay Bruce, Bruce, pinapapasok na ni Ginoong Zachary si Ginang Lindbergh. Sinabi mo bang marami siyang kasamang tauhan? Tanong ni Bruce ng mahina. Papapasukin ba natin silang lahat? Nakita na niya, sagot ni Marino. Sinabi niya na ang pamilya Lindbergh ay mga kagalang-galang na bisita at dapat natin silang trituhin ng may paggalang. Kaya't wala nang nagawa si Bruce kundi tanggapin si Charlotte.
Ginang Lindbergh, pumasok po kayo. Dahil doon, tumuloy si Charlotte sa pasilyo kasama ang lahat ng kanyang tauhan. Sumunod si Morgan sa likuran habang matalim ang tingin kay Marino. Kinabahan si Marino at tahimik na naglakad sa unahan upang magbigay daan. Napakaseryoso ng loob ng bulwagan, na napapalamutian ng mga kulay itim at puti, habang ang lungkot ay bumabalot sa bawat sulok nito. Isa-isang lumapit ang mga bisita upang magbigay galang at pagkatapos ay naupo sa kani-kanilang mga upuan. Maliban sa malungkot na tugtog at sa boses ng tagapagpatuloy, maririnig din ang mga pagbati ng mga bisita at pasasalamat ng pamilya. Ngunit nang pumasok si Charlotte kasama ang malaking grupo ng kanyang mga tauhan, napahinto ang lahat sa pagkagulat. Tahimik na napatitig ang karamihan kay Zachary, at hinihintay kung ano ang magiging reaksyon niya. Gayunman, bahagya lang tumingin si Zachary kay Charlotte at nagpatuloy sa pagbati ng mga bisita. Samantala, nakaupo sina Robbie at Jamie sa lugar ng pamilya, na parehong nakaitim, at nakikipagkamay sa mga taong nagbibigay pugay. Nang makita ni Jamie si Charlotte, muntik na niyang tawaging mommy ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Robbie at umiling. Hindi nagsalita si Zachary sa harap ng mga bata, ngunit alam ni Robbie kung gaano kahalaga ang itago ang lihim, lalo na ngayon na hindi pa maayos ang kalagayan ng pamilya Noct. Nahihirapan na si Zachary sa pagsasaayos ng krisis, at kung malaman ng mga tao na si Charlotte ang ina ng mga bata, tiyak na lalaki ang kaguluhan ng hindi inaasahan. Matagal ng kalaban ng Noct Group ang Lindbergh Corporation. Bukod pa rito, halos lahat ng problema ng Noct Group ngayon ay sanhi ng Lindbergh Corporation. Kung mabubunyag ang koneksyon ni Zachary kay Charlotte, tiyak na mawawala ang tiwala sa kanya ng mga shareholders at mga investor. Matalim na tumingin si Charlotte sa mga bata bilang senyales na manatili silang kalmado. Pagkatapos, lumapit siya sa harapan at yumuko bilang paggalang kay Henry. Sa larawan ni Henry, taglay pa rin ito ang matikas at makapangyarihang aura, at dama ni Charlotte na tila nakamasid ito sa kanya. Pagkatapos ay nagpanggap si Charlotte na nagbibigay ng pakikiramay. Napakalakas pa ni Ginoong Henry noon. Paano siya biglang namatay? Sayang talaga. Mahaba at makulay ang naging buhay niya, magalang na tugon ni Zachary. Salamat, Ginang Lindbergh. Walang anuman. Bahagyang ngumiti si Charlotte at tumungo na sa kanilang upuan kasama ang mga tauhan niya. Lalong naging tensyonado ang atmosfera sa pagdating ni Charlotte, at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Marami ang nagbubulungan, at nagtataka kung ano ang pakay niya sa pagpunta roon. Tahimik lang si Charlotte habang umiinom ng tsaa, hindi iniinda ang mga tingin ng iba. Ang 18 bodyguard na nakatayo sa likuran niya ay nakakatakot pagmasdan kaya walang sinumang gustong maupo sa parehong mesa. Ilang bisita na nakaupo roon ang nag-isip na lumipat ng upuan, ngunit agad silang napaurong ng titigan ng mga bodyguard. Kaya't nakaupo silang parang nakatusok na mga karayom, hindi mapakali. Maupo po kayo roon, may inihanda akong lugar para sa inyo, biglang sabi ni Zachary habang papalapit. Nakahinga ng maluwag ang ilang bisita at agad umalis sa mesa. Kayo ay mga tapat na tauhan ni Ginoong Lindbergh. Huwag na kayong tumayo lang dyan, magalang na alok ni Zachary sa mga bodyguard. Maupo kayo. Nagulat ang mga bodyguard sa inasal ni Zachary. Sanay silang marinig na isa siyang malamig at walang puso, ngunit kabaligtaran pala ito. Gayunman, hindi pa rin sila ng ahas umupo at sabay-sabay silang tumingin kay Charlotte. Dahil inalok na kayo ni Ginoong Noct, ano pang hinihintay ninyo? Ayaw nyo bang takutin ang lahat sa pagtayo ninyo buong gabi? Pagkasabi noon, nagbigay sinyo si Charlotte at hinati ang kanyang mga tauhan sa dalawang mesa. Doon lamang muling bumalik ang bahagyang katahimikan sa bulwagan, at nagsimula ng kumilos ng normal ang iba pang bisita. Ang taong namumuno sa proyekto ng South Sea ay naroon sa likuran, sabi ni Zachary habang itinuro ang mesa sa likod nila. Kung gusto mong pirmahan ang mga dokumento, maaari mong ipasunod doon. Salamat, sagot ni Charlotte sabay tingin kay Morgan. Agad kinuha ni Morgan ang mga dokumento at tumayo. Ngunit bago pa siya makalapit sa mesa, agad nang tumayo ang mga taong in charge at isa-isang lumagda sa mga papeles, takot na baka magdulot pa ng gulo si Charlotte sa gitna ng libing. Ngayon, malalaman ng lahat na hindi natatakot ang Lindbergh Corporation sa Noct Group.
Malalaman din nila na umalis ka sa HCT hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw mo na lang makisali sa laro. Sapat na ba iyon para sa iyo? Batay sa paraan ng pagpasok ni Charlotte na mayabang at matapang, alam na agad ni Zachary ang tunay niyang layunin. Hindi ako dumating para gumawa ng gulo, pag-ikot ni Charlotte habang iniangat ang mga balikat. Totoong pumunta ako upang magbigay galang kay Ginoong Henry. Hindi ba dapat kayo ang magpasalamat sa akin? Maraming salamat, tugon ni Zachary na may totoong anyo ng pasasalamat. Ito ba ay sapat na? Tinutulak mo ba akong palabasin? Ngumiti si Charlotte at yumuko patungo sa kanya. Nakatakas si Sharon. Alam mo ba yun? Oo, sagot ni Zachary ng mababa ang boses. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulis ang kaso. Alam mong siya ang pinakamalaking kaaway ko. Bakit patuloy mo siyang pinoprotektahan? Ngayon na nakatakas siya, masaya ka na ba? Sumisiklab ang galit ni Charlotte sa kanyang dibdib habang naglalaro ang mga kaisipan na iyon. Pag-usapan natin ito mamaya, mabilis na tugon ni Zachary habang tumatayo at naghahandang umalis. Ano ang kinakatakot mo? Biglang itinaas ni Charlotte ang boses at nakuha ang atensyon ng karamihan. Agad na tumingin ang marami kay Zachary. Naipit si Zachary sa salita. Nakakainis itong babae. Mahilig siyang magdulot ng eksena sa publiko. Hindi sana niya ito pinapakawalan ng ganoon lang kung hindi dahil sa libing ni Henry. Pero sa sandaling ito, wala siyang gana makipagsagupaan. Halika, pag-usapan natin sa labas, paano kala ni Zachary? Sumunod si Charlotte sa kanya patungo sa likuran ng bulwagan. Ninais ni Morgan na sumama pero hinadlangan siya ni Charlotte. Pumunta silang dalawa sa lounge sa likuran habang isinara ni Ben ang pinto para sa kanila. Inihain ni Zachary kay Charlotte ang isang tasa ng tsaa at sinimulang ipaliwanag, ipinadala na ng pulis ang kanilang mga tropa para hulihin si Sharon. Nagpadala rin ako ng tao para subaybayan siya. Huwag, biglang pinutol ni Charlotte. Mas mabuting huwag kayong makialam dito. Nagpadala na ako ng aking mga tao. Hindi ko siya papayagang makatakas sa pagkakataong ito. Hindi tayo nasa Erihal, paalala ni Zachary na may bahagyang pagkunot sa noo. Dito, sumusunod ang lahat sa batas. Salamat sa pagpapaalala, ngiti ni Charlotte. Pero kaya kong dalhin siya sa Erihal at doon ko na siya papatayin. Tahimik si Zachary sandali at hindi alam kung paano tutugon. Bakit pinagmamasdan ni Charlotte ang kanyang mukha ng mabuti? May kasunduan ka ba sa kanya? Pagkaisip ng sandali, nagkusa si Zachary na aminin, noon, pumayag siyang maging testigo laban kay Zara sa isang kondisyon. Ako ang dapat magsiguro ng kanyang kaligtasan. Hindi ko inasahan na may utak pa pala siya, sabi ni Charlotte na may bahagyang ngiti habang kinakagat ang labi. Alam niyang pupuntahan ko siya. Kaya nilagay niya ang ganitong kondisyon sa inyo. Oo, pagkunot ni Zachary. Wala akong intensyon na protektahan siya. Sinubukan ko lang siyang kontrolin mula pa noon at dalhin sa hustisya. Itigil na ang mga marangal mong palusot, hindi pinaniniwalaan ni Charlotte ang kanyang sinasabi. Pinatay niya si Ginang Berry. Karapat-dapat siyang mamatay. Nagbago ang tono ni Zachary at sinabi ng mababa, nagawa niya ang krimen sa T-Nation at nakahanap ng butas sa batas. Pero sa lahat ng ibang krimeng ginawa niya sa bansa, makakakuha siya ng 6 o higit pang taon na pagkakakulong, hindi bababa sa 10 taon. Talaga bang iniisip mong sapat na ang mga taong iyon para bayaran ang buhay ni Ginang Berry? Labis ang pagkabigo ni Charlotte. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, tugon ni Zachary. Kaya sinabi ko na dadalhin ko siya pabalik sa Erihal at aayusin ko ang lahat doon, pagtatapos ni Charlotte habang nagbigay ng huling babala. Wala akong pakialam sa napagkasunduan mo sa kanya. Hahanapin ko siya ngayon. Huwag kang hahadlang. Kung gagawin mo, huwag mo akong sisihin sa magiging bunga. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Charlotte at umalis. Napakunot ang noo ni Zachary habang pinagmamasdan ang kanyang paglayo. Wala na akong magagawa para pigilan siya ngayon. O baka naman hindi ko talaga siya dapat pigilan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1075. Ginoong Knock, wika ni Ben habang kumakatok at pumapasok sa silid, umalis na po si Ginang Lindbergh.
Narito na ba si Ellie? Tanong ni Zachary. Tinawagan kasi siya ni Ellie kanina at sinabi na ihahatid siya ng kanyang ina ngayong araw upang magbigay galang sa kanyang lolo sa tuhod. Wala pa, sagot ni Ben habang umiling. Tumawag si Morgan kanina at sabi nila darating sila mga bandang 8:00. Siguro iniiwasan nila ang isang bagay. Sige, tugon ni Zachary habang tumango. Sabihin mo kinakain at sa iba na mag-ingat sa paghahanap kay Sharon. Huwag agad kumilos. Tawagan muna ako agad. Baka dapat huwag na lang natin pakialaman. Maingat na mungkahi ni Ben. Masyado nang sensitibo si Ginang Lindbergh sa bagay na yan, at baka lalo pang lumala ang sitwasyon kung si Sharon ang magdulot ng problema sa pagitan ninyo. Kahit ganoon, kailangan pa rin nating bantayan ang sitwasyon. Kung sabay na makita ni Charlotte at ng pulis si Sharon, baka magkaroon ng labanan, sagot ni Zachary habang nakakunot ang noo. Tama ka, matindi ang ugali ni Ginang Lindbergh. Kapag inasar siya ni Sharon, baka barilin niya agad sa harap ng mga pulis, dagdag ni Ben. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng kaso laban sa kanya. Iyan ang pinakakinatatakutan ko. Nakapagdesisyon na siyang umalis ng H-City, kaya hindi ako pwedeng pumayag na may mangyaring masama ngayon, seryosong sabi ni Zachary. Naiintindihan ko. Tatawagan ko sila agad, sagot ni Ben. Sandali, dagdag ni Zachary na halatang nag-aalala pa rin. Hindi kakayanin ni Cain mag-isa. Sabihin mo kay Bruce na isama si Marino at tumulong sa kanya. Naiintindihan ko, agad na tugon ni Ben bago lumabas. Pagkaalis ni Ben, pumasok sina Robbie at Jamie dala ang lentil soup. Daddy, hindi ka pa kumakain buong araw. Heto, sopas para sayo, sabi nila. Salamat, sagot ni Zachary habang hinahaplos ang mga pisngi ng kanyang mga anak. Naantig siya sa kanilang kabaitan. Nakita niyo ba ang mommy ninyo? Tanong niya. Oo, sagot ni Jamie na masayang masaya. Bago siya umalis, niyakap niya kami pareho sa likod na daan. Sabi pa niya, ihahatid niya si Ellie mamayang gabi. Totoo ba iyon? Oo, tugon ni Zachary na nakangiti. Ang mga tauhan ng mommy ninyo ang maghahatid kay Ellie mamaya. Gusto niyang magpaalam at magbigay galang sa kanyang lolo sa tuhod. Ayos, sabi ni Jamie na tuwang-tuwa. Ibig sabihin, hindi na siya may sakit. Oo, gumaling na siya. Hindi niya ihahatid si Ellie kung hindi pa siya magaling. Uminom si Zachary ng tsaa. Ilang araw na siyang pagod at walang gana, pero dahil sa kabaitan ng kanyang mga anak, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Buti naman, buntong hininga ni Jamie na nakaramdam ng ginhawa. Daddy, nag-away ba ulit kayo ni Mommy? Tanong ni Robbie habang nakatingin ng seryoso kay Zachary. Hindi, nag-usap lang kami. Huwag kang mag-alala, sagot ni Zachary habang hinahaplos ang ulo ni Robbie. Sige, kumain ka na at magpahinga. Lalabas muna kami, sabi ni Robbie bago hinila si Jamie palabas. Bago pa man kumain si Zachary, tumunog ang telepono niya. Si Charlotte ang tumatawag, kaya mabilis niyang sinagot ito. Hello, tanong ni Zachary. Ikaw ba ang nagpadala ng sasakyan para sunduin si Ellie? Tanong ni Charlotte na halatang kinakabahan. Ha, hindi. Bakit? Sagot ni Zachary na gulat. Ibig sabihin, hindi ikaw. Agad na bulalas ni Charlotte na biglang kinabahan. Kung ganoon, sino ang kumuha kay Ellie? Sabi ng mga tao ko, kotse daw ng pamilya Noct ang kumuha. Habang nagsasalita si Charlotte, may naalala siya at agad niyang inutusan ang tauhan niya, hanapin kung nasaan si Peter Jones ngayon. Opo, Charlotte, ano nangyari? Nasaan si Ellie? Tanong ni Zachary na halatang kabado. May kumuha kay Ellie at kay Olivia. Kung hindi ikaw ang gumawa nito, malamang na mga tao ni Zara ito. O baka si Sharon ang may pakana. Saan sila kinuha? Sa bahay mo ba? Oo. Ipapadala ko ang mga tao ko para imbestigahan ito ngayon din. Magpalitan tayo ng impormasyon sa real time. Sa ngayon, naka-blacklist ako, kaya alisin mo muna ang pangalan ko sa listahan para mas mabilis makakilos ang mga tao ko. Sige. Pagdating sa kanilang mga anak, agad na nagkaisa sina Charlotte at Zachary at sabay na kumilos upang mahanap si Ellie. Agad na tinawag ni Zachary ang kanyang mga tauhan matapos ibaba ang telepono. Ben, narito po ako, sagot ni Ben habang nagmamadaling pumasok. Ano pong nangyari, Ginoong Noct?
Parang may kumuha kay Ellie gamit ang sasakyan ng pamilya Noct, mabilis na sagot ni Zachary. Agad mong imbestigahan kung may mga kasabwat si Zora na kamakailan lang pumasok sa lungsod. At hanapin din si Peter. Naiintindihan ko, sagot ni Ben na biglang nagbago ang ekspresyon sa narinig. Mabilis niyang sinimula ng mga utos. Pagkatapos noon, tinawag ni Zachary si Spencer at inutusan itong pangasiwaan muna ang libing. Sinabihan din niya si Reyna na bantayang mabuti sina Robbie at Jamie. Pagkatapos, agad siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi alam ni Spencer kung ano ang nangyari, pero alam niyang mabigat ang sitwasyon. Kaya pinilit niyang kumalma at bumalik sa bulwagan upang salubungin at kausapin ang mga bisita. Samantala, matagal nang naghihintay sina Robbie at Jamie pero hindi pa rin dumarating si Ellie. Kaya lumapit sila upang tanungin ang kanilang ama. Doon nila nalaman na umalis ito para magtrabaho. Bakit nagtatrabaho si Daddy sa ganitong oras? Reklamo ni Jamie habang nakakunot ang noo. Tahimik namang nagmamasid si Robbie. Napansin niyang si Spencer, na may sakit at dapat ay nagpapahinga, ay biglang lumabas upang harapin ang mga bisita. Wala rin sina Bruce, Ben, at Marino, at tanging si Reyna lamang ang naiwan. Ngunit halatang kinakabahan ito at palihim na binabantayan sila. Doon naisip ni Robbie na may masamang nangyari. Pumunta siya sa isang sulok at ginamit ang kanyang smartwatch para tawagan si Ellie pero walang sumasagot. Tinawagan naman niya si Olivia, ngunit ganoon din, walang sagot. Biglang sumeryoso ang mukha ni Robbie. Gusto sana niyang tawagan ang kanyang mommy, pero pinigilan niya ang sarili. Abala siguro sina mommy at daddy sa paglutas nito. Mas mabuti nang huwag ko silang istorbohin, naisip niya. Robbie, anong nangyari? Tanong ni Jamie na halatang kinakabahan. Mukhang may mali. Ayos lang, sagot ni Robbie ng kalmado. Abala lang sina mommy at daddy, kaya siguro nahuli si Ellie. Natatakot ako, sabi ni Jamie na halos maiyak. Parang may masamang mangyayari. Ayos lang. Lalaki ka, kaya dapat matapang ka. Dapat nating protektahan si Ellie, paalala ni Robbie habang tinatapik ang balikat ni Jamie. Tama ka, sagot ni Jamie, sabay huminga ng malalim at pinilit maging matatag. Tara, tulungan natin si Daddy sa pagtanggap ng mga bisita. Sige, sagot ni Jamie. Magalang at maayos nilang pinasalamatan ang mga dumadating na bisita, dahilan para mapangiti si Spencer. Sa gitna ng kaguluhan ng pamilya Noct, isa lang ang malinaw, pinagpala sila sa pagkakaroon ng mga anak na triplets. Ang triplets, biglang napahinto si Spencer habang napaisip. Lumingon siya kay Reyna at nagtanong, nasaan si Ellie? Hindi ba't sabi nila darating siya ngayong gabi para sa libing ni Ginoong Henry? Malamang po ay nahuli lang sila. Mahina talaga ang katawan ni Ellie at baka sumampung ulit ang karamdaman niya. Siguro inaalagaan pa siya ni Ginang Lindbergh, palusot ni Reyna habang umiwas ng tingin. So ayaw mong sabihin sa akin ang totoo? Sabi ni Spencer na nagsimulang magduda. Wala akong magagawa kundi tawagan si Ginoong Zachary. Agad niyang kinuha ang telepono ngunit mabilis siyang pinigilan ni Reyna. Ginoong Spencer, pakiusap. Bulong nito sabay lingon kina Robbie at Jamie na nasa hindi kalayuan. Pagkatapos ay binaba ang boses at umamin, nawawala si Ellie. Kasalukuyan silang hinahanap ni Ginoong Zachary at ni Ginang Lindbergh. Hindi ko sinabi agad dahil ayokong mag-alala kayo. Paanong nangyari iyon? Gulat na tanong ni Spencer. Ang alam ko lang, si Ellie at si Olivia kaibigan ni Ginang Lindbergh ay sabay na kinuha. Ginamit ng kumuha ang sasakyan ng pamilya Noct kaya akala ng mga tao ay sila ang nagsundo. Wala na akong ibang detalye. Paano ito nangyari? Galit at nag-aalalang tanong ni Spencer. Bakit hindi tinawagan ng mga tauhan ng pamilya Lindbergh para e-verify? Bakit nila hinayaang makuha si Ellie ng ganoon lang? Sa palagay ko, si Olivia ang dahilan, sagot ni Reyna habang nakakunot ang noo. Itinuturing ni Ginang Lindbergh si Olivia bilang matalik na kaibigan, kaya kilala rin siya ng mga tauhan. Kung sinabi niyang naayos na ang lahat, hindi na sila magdududa. Sa puntong iyon, malinaw na parehong nasa panganib sina Ellie at Olivia at desperado na sina Zachary at Charlotte na mahanap sila bago pa mahuli ang lahat.
Si Spencer ay labis na nag-aalala sa kalagayan ni Ellie dahil mahina na nga ang katawan ng bata at baka lalo pang lumala ang sakit nito. Sinubukan siyang pakalmehin ni Reyna at sinabing ginagawa ni Miss Lindbergh ang lahat para mahanap ang bata, at si Mr. Knock naman ay nangunguna rin sa investigasyon. Tiniyak ni Reyna na magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos ay iminungkahi niya na baka makatulong si Spencer kung iisipin niya kung may kakampi pa si Miss Zora na nakatakas noon. Hindi makaisip si Spencer at malalim siyang napaisip. Wika niya na ang mga tauhan ni Miss Zora ay hindi mapagkakatiwalaan at masyado itong mapagmataas para makipag-alyansa sa iba. Ang tanging naalala niya ay si Shirley, ngunit patay na ito. Ngunit bigla siyang natigilan ng may maalala. Naisip niya ang isang tao at agad siyang natakot. Hindi iyon maaaring siya. Tinanong ni Reyna kung sino ang tinutukoy niya, ngunit ang sagot ni Spencer ay tiyak na alam na rin ni Mr. Zachary ang iniisip niya. Sa kotse, nagulat si Ben matapos marinig ang pagsusuri ni Zachary. Hindi raw ito maaaring si Mr. Broyd dahil kilala siyang babaero at hindi interesado sa pera o kapangyarihan. Bakit niya naman kikidnapan si Ellie? Nanalangin si Zachary na hindi nga ito totoo. Magkaibigan sila at kahit naging matindi ang labanan nila ni Zara noon, hindi ito kailanman naapektuhan. Umaasa siyang hindi nabulag si Chris ng emosyon at nagawa ang isang malaking pagkakamali. Sang-ayon si Ben na magkaibigan nga sila at kung hindi lang matigas ang ulo ni Zara, baka nanatili pa silang mabuting magkaibigan. Ngunit tama rin daw ang hinala ni Zachary dahil si Chris lamang ang may sapat na kapangyarihan para magpanggap bilang bahagi ng convoy ng pamilyang Knock at makuha si Ellie. Ngunit tila imposible pa rin iyon para kay Ben dahil hindi raw ganun si Mr. Broyd. Ipinag-utos ni Zachary na alamin kung pumasok sa lungsod si Chris. Ilang sandali lang ay bumalik si Ben at sinabing ayon sa tala ng paliparan, hindi pumasok sa lungsod si Mr. Broyd. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Zachary. Marahil nga ay nagkakamali siya at walang kinalaman si Chris. Baka rin nagkamali lang ang mga bodyguard ng Lindbergh. Pinatatawag niya muli si Bruce upang alamin kung natunton na nila si Sharon. Ayon kay Ben, nasa paliparan pa rin si Bruce at nagsasagawa ng masusing paghahanap. Wala pa silang nakikita na kainahinala. Tinanong ni Ben kung may kaugnayan ang dalawang pangyayari, ang pagtakas ni Sharon sa kulungan at ang pagkawala ni na Olivia at Ellie. Ipinaliwanag ni Zachary na imposibleng makatakas si Sharon nang walang tumutulong sa kanya. At napakatugma ng oras ng mga pangyayari, pagkatapos makatakas ni Sharon, agad namang nawala sina Olivia at Ellie. Nabanggit ni Ben kung baka may kinalaman si Olivia. Lahat ng bodyguard ng Lindbergh ay mahusay, kaya hindi nila hahayaang umalis si Ellie kung hindi mismo si Olivia ang nagbigay ng pahintulot. Tugon ni Zachary, iyon din ang dahilan kung bakit niya iniutos na imbestigahan si Peter. Ayon sa ulat, matagal nang nawawala si Peter at huli siyang nakita nang puntahan niya si Olivia. Dahil dito, inakala ni Zachary na malamang ay kinidnap si Peter at ginagamit siya upang pilitin si Olivia na makipagtulungan. Lumapit si Olivia kay Charlotte bilang utos ng mga kalaban at inantabayanan ang tamang oras para kumilos. Tinanong ni Ben kung bakit si Ellie ang kanilang target. Sagot ni Zachary, ginamit nila ang bata bilang bihag o panangga. Alam nilang hindi sila papatulan ni Zachary at Charlotte hanggat hawak nila si Ellie. Napagtanto nila na si Sharon ang nag-utos kay Olivia na kidnapin si Ellie at may isang makapangyarihang tao sa likod niya. Tiniyak ni Zachary na ang pinakamahalagang hakbang ngayon ay hanapin agad sila. Ayon sa kanya, ang paliparan ang pinakamahalagang lugar dahil siguradong doon tatakas si Sharon palabas ng H-City. Ipinabatid ni Ben na napapalibutan na ni Bruce ang paliparan at nandoon din si Lupin. Ibig sabihin, pareho ang naging conclusion nila ni Miss Lindbergh. Agad na inutusan ni Zachary na halugugin ang buong lugar at hanapin sila. Sumunod si Ben at ipinasa ang utos. Habang nakatingin si Zachary sa labas ng bintana, mapanglo ang langit at tila may masamang mangyayari. May kutob siyang kakaiba. Bigla namang dumaan sa gilid nila ang convoy ng pamilya Lindbergh na mabilis na tumakbo na parang hangin. Napasigaw ang tsuper ni Zachary at sinabing mahusay magmaneho si Morgan.
Sinabihan siya ni Ben na huwag makipagkarera dahil wala si Marino kaya hindi nila ito maaabutan, at mas mainam na mag-ingat sa pagmamaneho. Sagot ng tsuper na naiintindihan niya. Ayon kay Ben, patungo rin siguro sa paliparan ang convoy ni Miss Lindbergh. Tiniyak pa niya kay Zachary na hindi makakatakas si Sharon sa HCT dahil marami silang tauhan. Tumanggo lang si Zachary at tinawagan ang pulisya upang alamin ang detalye kung paano nakatakas si Sharon sa kulungan, at umaasang makakahanap ng bakas. Samantala, nakatanaw din si Charlotte sa labas ng bintana habang kasabay ang madilim na ulap ng langit. Hindi na gaanong masakit ang kanyang karamdaman matapos ang gamutan, ngunit tuwing umuulan, nakararamdam pa rin siya ng matinding pagkabalisa. Pinag-aralan niya ang mga pangyayari at dumating din siya sa parehong conclusion ni Zachary. Naalala niyang tila may gustong sabihin si Olivia kaninang hapon bago siya umalis. Malamang ay kinukonsensya ito. Ang tanging nakapagpapagaan ng loob ni Charlotte ay ang paniniwalang hindi sasaktan ni Olivia si Ellie. Ngunit mali pa rin na sumunod siya sa utos ng masasamang tao at kinidnap si Ellie para mailigtas si Peter. Naalala ni Charlotte kung paano nilaso ni Cynthia si Ellie at labis na nasaktan ang bata. Ngayon palang gumagaling si Ellie, bigla pa itong nawala. Sa hina ng kalagayan ng anak, baka hindi nito kayanin ang stress. Hindi na niya moari ang posibleng mangyari. Galit na sinabi ni Morgan na napakasama ni Olivia. Palagi raw itong tinulungan ni Charlotte ngunit ipinagkanulo pa rin siya dahil lang sa isang lalaki. Kung mahuhuli daw niya si Olivia, paparusahan niya ito ng walang awa. Tinuligsa ni Charlotte ang sinabi ni Morgan at tinanong, kung si Marino naman ang dinukot upang pilitin siya, ano ang gagawin niya? Sagot ni Morgan, ililigtas niya ito sa sarili niyang paraan. Kung mabibigo siya, handa siyang mamatay kasama ito, pero hinding-hindi siya mananakit ng inosente o magtataksil kay Charlotte. Napangiti si Charlotte at hinaplos ang balikat ni Morgan, bahagyang naantig sa kanyang katapatan. Ngunit nang maalala niya muli si Olivia, bumigat muli ang kanyang loob. Pinagkakatiwalaan niya ito ng lubos kaya hindi niya inakalang pagtataksilan siya nito. Hanggang ngayon, hirap pa rin si Charlotte tanggapin ang katotohanan. Muling nagsalita si Morgan, galit pa rin kay Zachary. Kung hindi daw niya itinago si Sharon o ibinigay ito sa pulisya, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Mas mabuting pinabayaan na lang daw niya noon nabarilin ni Charlotte si Sharon. Hindi na sumagot si Charlotte. Alam niyang prangka si Morgan at madalas magsabi ng totoo kahit masakit pakinggan. Habang nag-iisip, napansin ni Charlotte na kahit paplanado ni Sharon ang lahat at ginamit niya si Olivia, may kulang pa rin sa kabuuan ng plano. Ang Cinder Group ay nalugi na, kaya kahit nakatakas si Sharon, wala siyang pera para magpanggap bilang convoy ng pamilyang Noct. Ibig sabihin, may mas makapangyarihang tao na tumutulong sa kanya. Ngunit patay na sina Zara at Cynthia, at si Taylor ay nakakulong. Kaya sino pa ang makakatulong kay Sharon? Bukod doon, kailangang makapangyarihan ang taong ito upang magawang magpanggap bilang pamilyang Noct. Sino kaya ito? Hindi na moari ni Charlotte kung sino ang nasa likod ng lahat. Biglang nagsalita si Morgan. Anya, kakaiba ang nangyayari. Kung mag-isa lang si Sharon sa pagkidnap kina Olivia at Ellie, dapat ay nakita na nila ito ngayon. Ang dami ng tao ni Lupin sa paligid, ngunit wala pa rin silang natatagpuan. Baka hindi sila nagtungo sa paliparan. Hula ni Jade, isa sa mga bodyguard. Hindi yun posible, mariing tugon ni Morgan, mamamatay siya kung mananatili siya sa HCT, kaya't ang tanging paraan niya para mabuhay ay ang umalis. Kaya siguradong nasa paliparan siya. Baka nagbihis siya o nag-disguise. Muling hula ni Jade. Makikita pa rin siya ni Lupin kahit nakabihis siya, sagot ni Morgan na nagtataka, dinala pa nga ni Lupin si Fifi. Napakatalas ng mata ng ibon na iyon, makikilala pa rin si Sharon kahit nakadisguise siya. Nakakapanibago iyon, komento ni Jade. Pagkatapos mag-isip sandali, muli siyang humula, isa lang ang paliparan sa HCT, kaya baka sumakay sila ng tren imbes na eroplano. Nakakatawa iyan. Hindi naman tumatawid ng hangganan ang riles ng HCT, sagot ni Morgan sabay irap kay Jade at dagdag pa, madali nating mahahanap kung pumunta lang siya sa ibang lungsod.
Hindi yata tama iyan, sabat ni Charlotte na biglang may naisip, maaabot nila ang Wildefield sa loob ng 1 oras kung sasakay sila ng tren. May paliparang internasyonal din doon. Ha! Posible kaya iyon? Biglang sabi ni Morgan habang bumabagal ang takbo ng sasakyan. Makalipas ang 1 oras, bulong ni Charlotte habang tinitingnan ang relo niya, lumiko ka pabalik at pumunta na tayo sa Wildefield International Airport. Naiintindihan, sagot ni Morgan sabay liko ng manibela. Nakita nila ang convoy ng pamilya Knock nang makarating sila sa highway, at sabi ni Morgan, mukhang pareho na naman ang hinuha mo at kay Ginoong Knock. Huwag mo silang pansinin. Diretso lang tayo sa Wildefield International Airport, bilin ni Charlotte. Naiintindihan, sagot ni Morgan bago pinaharurot ang sasakyan papunta sa Wildefield International Airport. Habang ginagawa iyon ni Morgan, tinawagan ni Charlotte si Lupin upang mag-utos, pupunta kami sa Wildefield International Airport ngayon. Manatili ka sa paliparan sa H-City. Kapag nakita mo si Sharon, huliin mo agad. Huwag mong hayaang pigilan kanino man. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala. Aarestuhin ko siya at ililigtas si Miss Elisa sa oras na makita ko siya, pangako ni Lupin na alam kung gaano kahalaga ang kanyang misyon. Magaling, sagot ni Charlotte bago ibinaba ang tawag. Tiningnan niyang muli ang relo at kabadong sabi, bilisan mo. Lalala ang sitwasyon kapag nakatakas si Sharon palabas ng bansa kasama si Ellie. Wala na silang impluwensya sa labas ng bansa, kaya hindi na nila iyon kontrolado. Kapag nangyari iyon, magiging kasing hirap ng paghahanap ng karayom sa dayami ang paghahanap kay Ellie. Mas madali sana kung matanda na si Ellie at marunong magdesisyon. May kakayahan ang pamilya Lindbergh na mahanap siya balang araw. Ngunit bata pa si Ellie at mahina pa. Hindi niya kakayanin ang ganitong sitwasyon. Masakit ang dibdib ni Charlotte. Sana andoon ako sa paliparan ngayon. Samantala, sa loob ng sasakyan ng pamilya Knock, nakipag-ugnayan na si Zachary sa mga pulis ng Wildefield at umaasang mapapahinto nila ang lahat ng flight. Sa kasamaang palad, kakailanganin pa ng oras bago makakilos ng mga opisyal. Tinulungan ni Zachary ang mga pulis agad at tinawagan ang mga politiko sa kanyang koneksyon. Sa madaling sabi, ginagawa ni Zachary ang lahat ng makakaya para mapigilan si Sharon na dalhin si Ellie. Sa mga oras na iyon, nasa Wildefield International Airport na si Sharon at ang 4 niyang kasamahan, na pawang nakasuot ng disguise, kasama sina Olivia at Ellie na nakabihis din. Lahat sila ay dumaraan sa customs. Nilagyan ni Olivia ng pamputulog si Ellie kaya tulog na tulog ito simula nang isakay sa kotse. Si Olivia naman ay hindi bumibitaw kay Ellie at buhat-buhat pa rin ito. Ngunit 6 na taong gulang na si Ellie at mabigat na, kaya nanghihina na ang mga braso ni Olivia matapos buhatin ito ng matagal. Gusto sana niyang magpahinga sa gilid kasama si Ellie, ngunit pinigilan siya ni Sharon. Hindi pa sila ligtas hanggat hindi sila nakakalusot sa customs. Sumenya si Sharon sa isa niyang kasamahan, at lumapit ang isang matangkad na banyaga upang buhatin si Ellie. Ngunit mahigpit na niyakap ni Olivia si Ellie at mariing sabi, kaya ko ito. Ako na ang bahala, hindi ko kailangan ng tulong mo. Pagkasabi noon, kinagat ni Olivia ang labi at binuhat si Ellie habang dumaraan sa customs. Inihanda ni Sharon ang mga peking dokumento para kina Olivia at Ellie. Sinuri ng opisyal ang mga dokumento at wala siyang nakitang mali. Ngunit nang makita niyang sobrang himbing ng tulog ni Ellie, nagduda siya at nagtanong, ano ang nangyayari sa bata? Kabanata 180, may lagnat siya at uminom ng gamot. Kaya siya mahimbing na natutulog, sagot ni Olivia. Mahigpit niyang niyakap si Ellie. Sa kasamaang palad, sumasakit na ang kanyang mga braso at bahagya na siyang nanginginig. Basang-basa na rin ng pawis ang kanyang damit. Sino ka sa bata? Tanong ng opisyal ng customs. Tiya niya ako. Habang nagsasalita si Olivia, may isang pasaherong may dalang malita na dumaan at muntik nang tamaan si Ellie. Agad niyang tinakpan ang ulo ni Ellie para protektahan ito, ngunit ang kamay naman ni Olivia ang nadali ng malita. Nakita ng opisyal kung gaano kaalaga ni Olivia sa bata kaya tumigil na siya sa pagtatanong. Pinayagan silang dumaan at paalala pa niya na maaari silang manghiram ng stroller sa paliparan.
Nagpasalamat si Olivia ngunit hindi siya nang ahas gamitin ang stroller. Natatakot siyang sakta ni Sharon si Ellie kaya buhat-buhat pa rin niya ang bata at ayaw nitong bitiwan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapasok ang grupo sa business class lounge. Bahagyang nakahinga si Olivia dahil sa wakas ay nakaupo na siya habang yakap si Ellie. Nakipag-usap si Sharon sa kanyang mga kasamahan at pinabantayan ang dalawa sa labas ng lounge habang ang dalawa pa ay nanatili sa likod niya. Umupo si Sharon sa sofa at tinitigan si Olivia ng masama bago nagbabala, "Tigilan mo ang pagkilos-kilos dyan. Lahat ay nakatingin sa atin, at papatayin kita kapag pinaghinalaan tayo ng mga pulis. Kailan mo palalayain si Peter?" Tanong ni Olivia habang nakakunot ang noo. "Ginawa ko na ang lahat ng gusto mo at dinala ko na si Ellie. Palalayain siya ng mga tauhan ko pagdating ko sa T-Nation," malamig na sagot ni Sharon. "Mananatiling ligtas kayong dalawa hanggat nakakarating ako sa T-Nation ng maayos. Pero kapag may hindi inaasahang mangyari, siya ang unang mamamatay, at ikaw ang kasunod." "Ano ang ibig mong sabihin? Anong hindi inaasahang mangyayari?" tanong ni Olivia. "Tanga ka talaga. Akala mo ba walang alam sina Zach Erinok at Charlotte Lindbergh?" Bulong ni Sharon na galit. "Hinahanap na nila ako ngayon, at masama ang mangyayari kapag natagpuan nila ako rito." "Ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo," pakiusap ni Olivia na halatang kinakabahan. "Palayain mo na si Peter. Sugatan na siya at nakakulong na ng 1 buwan. Kapag nagtagal pa ito, mamamatay siya. Bakit ka nag-aalala? Palalayain ko siya pagdating ko sa T-Nation," sagot ni Sharon sabay kibot balikat. "Palayain mo siya ngayon o sisigaw ako at hihingi ng tulong," banta ni Olivia na wala nang mapagtaguan. Tumahimik si Sharon at tiningnan ang mga opisyal na nagbabantay sa labas. "Nasa iyo na ang bata, at kami ang pinakamahalagang bihag mo ngayon," pagpapatuloy ni Olivia. "Wala ka ng silbi kay Peter, kaya bakit mo pa siya kinukulong? Gagawin ko ang lahat ng gusto mo basta palayain mo siya. Paano kung dayain mo ako?" Napakaingat ni Sharon dahil sa dami ng nangyari. Dumaan na siya sa matinding paghihirap at maswerte na lang na may tumulong sa kanya. Dahil doon ay nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas, at alam niyang iyon na ang huling tsansa niya para mabuhay. "Mapapahamak ako kapag may nangyaring masama," naisip niya. "Sobra mo akong tinatansya," sagot ni Olivia na mapait na ngumiti. "Isa lang akong ordinaryong tao, anong panlilin lang ang magagawa ko? Bukod pa roon, kasama ko si Ellie. Paano ako makakatakas habang buhat ko siya?" "Tama ka riyan." Naunawaan niyo ni Sharon dahil lagi niyang tinitingnan si Olivia bilang isang walang magawa at laging nakasunod kay Charlotte. Wala naman talaga siyang kakayahan o kapangyarihan, kaya imposible siyang makatakas. Bukod pa roon, kasama niya si Ellie, at walang maglalakas loob na isugal ang buhay ng bata. Dahil doon, tinawagan ni Sharon ang kanyang mga tauhan at inutusan silang palayain si Peter. "Pakausap mo siya sa akin. Gusto kong matiyak na ligtas siya," pakiusap ni Olivia na sabik na lumapit. "Nakakainis ka," reklamo ni Sharon bago inabot ang telepono at sinabing, "Umupo ka sa malayo. Basang-basa ka na sa pawis at ang baho mo." Buhat-buhat ni Olivia si Ellie habang lumayo at kinausap ang nasa kabilang linya. "Kamusta ka, Peter?" "Olivia," sagot ni Peter sa mahinang tinig, "huwag mo akong isipin. Ingatan mo ang sarili mo. Pasensya na, Peter. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ka sana nahuli kung hindi dahil sa akin," sabi ni Olivia na hindi napigil ang maiyak nang marinig ang boses ni Peter.